Isang karapatan at pangangailangan ng pagkakaroon ng maayos at disenteng palikuran. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtitiis sa marumi, tagpi-tagpi at gawa-gawang palikuran. Ganyan ang kurma, nandito ka. Hawakan mo pa yan, nakaganon ka. Hawak ka, nakasihat ka ng ganon. Itatago mo na Itatago yung mo yung sarili katawan mo mo. na yung sarili. Dito sa Pilipinas, nasa 50 milyong tao ang walang sariling palikuran na may sapat na sewerage treatment para sa dumi ng tao. Ang kwento ni Aling Bebe, gumagamit sila ng arinola, parang plastic yan na container. Yun ang palikuran, doon na sila dumudumi, doon na rin umiihi. Saan po kayo pupwesto? Dito po. Yung bahay kasi na to, nasa ilalim na ng tulay, mababa yung, yung ceiling. Tapos pag nandun ka, talagang maririnig mo yung mga sasakyan at saka yung mga truck na dumaraan. Ang iba, kanya-kanyang diskarte na lang para matugunan ang tawag ng kalikasan. Pangarap ng 24 na taong gulang na si Kyle Terence Abanto na maging isang direktor. Hi guys, tara sagutin natin yung mga katanungan nyo. Sa kanyang mga video, makikita kung gaano siya kasigla at kaaktibo. Pero nagbago ang lahat nito lang nakarang taon nang ma-diagnose siya na may stage 5 chronic kidney disease. May mga symptoms na po ako tulad ng pamamanas, tapos yung pinaka-worst na experience ko nun, grabe na po yung pagsusuka ko at di na po ako makakain. Kaya mula sa kanyang pangarap na director's chair, si Kyle, sa upuang ito sa dialysis center na mamalagi 3 beses sa isang linggo. Di ba po, 24 years old ako. Siyempre, dun po papasok. Parang nagpa-flashback lahat. Kasi before po ako magkasakit, andun na. Isa po akong filmmaker, photographer, dancer. Kumbaga, unti-unti ko na pong inaabot yung pangarap ko eh. Tapos bigla kang isang snap lang. Kailangan mong i-dialysis. Akalain mo yun? Dialysis patient sa Pilipinas, 7 milyon na. Sa kabila ng pinagdaraanan, si Kyle tuloy sa paggawa ng video. Tara, samahan niyo ako mag-dialysis. Katunayan, ang ilan sa kanyang dialysis journey, ginawa niya ng vlog. Sa 3 araw, kada isang linggong pagdadialysis ay nakakaubos ng lakas. So yun, yung mga sumunod na content ko na, since napansin ko nga nakakapansin sa akin ay mga nagda-dialysis din. So, ang ginawa ko is more on dialysis na rin po yung content ko. Kumbaga, tulad ko nung unang stage na down ako na nawawala na ng pag-asa, yun, nagkakaroon po sila ng hope at inspiration para ipagpatuloy yung buhay nila. Sa komunidad na ito, dito sa Islang Puting Bato, lahat ng mga residente walang sariling banyo, maliban na lang dun sa mga makeshift na palikuran. Dito nga sa kalsadang ito, minsan makikita mo yung dumi ng tao, may mga naliligo na rin dito sa mismong kalsada o kaya naglalaba. 4 na dekada nang nakatira dito sa Tondo si Anelia Austria, 44 years old. Nakatungtong sa dagat ang maliit na barong-barong na kanilang tinitirhan. Ito yung CR. Tapos ilan po kayong... Yung mga nandiyan sa harapan, anak ko, ako, ilang bahay tsaka dito, ang gumagamit nito? mga 4. 4 na bahay. Yung pinapakita sa atin ni Ate Anelia, yung CR nila, parang butas siya, tapos diretso na to sa dagat. Ginawan daw niya ng paraan para kahit papano meron silang sariling banyo. Isang maliit na silid sa sulok ng bahay. May pintuan at may kubeta. Makeshift po siya na kubeta, no? So yan, diretso na rin po sa dagat, hindi nangangamoy. Siyempre, pangit din naman wala ka talagang CR. Maganda kami sarili. Wala naman kami magawa kasi nga, salta lang kami dyan. Sa dami dito ng tao, wala nagtsatsagang gumawa ng sariling yung baul talaga. So pag gagamitin yung para dumumi, isushoot mo na lang. Hindi ka na malaggastos sa tubig, isang tabo lang. Isang tabo, okay na.
Sa dagat kung saan din nila minsan kinukuha ang kanilang mga pagkain, dumidiretso ang kanilang mga dumi. Sa ilalim naman ng tulay na ito, 5 pamilya ang nakatira. Isa na rito si Aling Bebe. Magtatatlong dekada na sila rito. Ngayong umaga, bitbit niya ang isang balde, hindi para magigib o maglaba, kundi para itapon ang mga naipon na nilang human waste sa loob ng 2 araw. At dahil walang sariling palikuran, sa gitna na sila ng kalsada naliligo at nagkukuskus ng katawan. Ang kubita namin, arenola. Yung ng pintura, lalagyan ko ng plastic. Tapos yung kasama ng tumahe, natali namin, tatapon namin sa basura. Diyan naman, pag may pera kami pambayad, diyan kami nagsisiyar sa tawid. 10 piso. Binisita ko ang tinutulugan niyang bahay sa ilalim ng tulay. Ipinakita ni Aling Bebe kung paano ang diskarte nila sa tuwing kailangang dumumi. Gumagamit sila ng arenola, parang plastic yan na container. Yun yung palikuran, doon na sila dumudumi, doon na rin umiihi. Pero, saan po kayo pwesto? Dito po, tinakpan ko lang po ng plywood sa labas dito. Hindi ba kayo natatakot na baka bigla na lang may dumating? Inano po namin, sinisigawan po namin. Uy, wag muna kayo pumunta rin, nagsisiyar kami. Ito, ginagaya, pag dumudumi kami, yan, ganyan. Lalagyan na po ng plastic. Yan. Okay. Tapos na namin dumumi, tatali na namin yan. Itatapon namin ngayon sa basuran. Ano ho yung hirap nang walang sariling CR? Ma'am, mahirap talaga. Wala kami magagawa, wala kami matirahan na iba. Nagtiis na lang kami dito. Nandito sa taas yung bahay nila Aling Bebe. Bale, yung bahay kasi na to, nasa ilalim na ng tulay. Mababa yung ceiling. Tapos pag nandun ka, talagang maririnig mo yung mga sasakyan at saka yung mga truck na dumaraan. Para magkaroon ng pagkakakitaan, nagtitinda si Aling Bebe sa isang kariton. Ang 300 pisong kita niya rito kada araw, sapat lang para sa pangkain niya at mga apo, kaya hindi raw nila kaya ang mangupahan. Magkano ngayon ang pangumpahan ng bahay? Bababa lang ang 2.5. Purya ilaw, purya tubig. Magkano matitira sa akin? Minsan 100. Wala rin. Hindi kaya mangupahan. Ganyan lang tindahan mo. Maging ang mga apo at ibang bata sa lugar ni na Aling Bebe, ganitong pamumuhay na ang kinamulatan. Pagka masakit ng tiyan, kasi kailangan ng dumumi. Anong ginagawa niyo? Maghanap po ng plastic. Maghahanap pa ng plastic. Pagkatapos, pag may plastic na, Maghanap po kami ng pwesto. saan yung pwesto? Hanap-hanap lang po kami. Bakit minsan nagbabayad na lang? Kasi po para hindi po nakakaya sa tao. Para hindi kami mahirapan sa plastic. Sa cellphone video na ito, makikitang ilang kabahayan na inanod ng malakas na agos ng dagat sa Isla Puting Bato. Ang ilang mga residente, sinubukan pang pigilan ang pagkalas ng ilang bahagi ng kanilang bahay. Lahat ng bahay na ito walang sariling banyo o mapupwestuhan kapag kailangang maligo o dumumi. Ang nag-iisa nilang common na palikuran na damay sa inanod ng mga kabahayan. Isa sa mga nakatira rito, si Mang Eduardo Pamor. Ay, hindi nga makayanan talaga. Bigla na lang, kaya naabutan nga ako doon, no? Natabunan din ako tabunan ako sa kanto eh. Sabi ko sa kanila, wag na talaga kayo dyan babalik. Bukod sa pangamba para sa kanilang kaligtasan sa dagat, ang sakit na maaaring makuha sa paligid dahil sa kawalan ng banyo ang inaalala ni Eduardo. Pagka ang hangin manggaling doon, maamoy mo dito kasi dyan mga iba dyan, nag-iihi, nagdudumi. Madalas lang kasi kanilang nararamdaman, ma'am, yung mga yung masakit ang tiyan, yun, tapos yung masakit yung nila, ulo nila. Ipinakita rin ni Eduardo ang nagsisilbi nila ngayong banyo. Isang pawid lang ng plywood ang nakayanan niyang bilhin para matakluban daw siya habang nagbabanyo. Ganyan ang kurma, nandito ka. Hawakan mo pa yan, nakaganon ka. Itatago mo na Tatago yung ko yung sarili katawan mo. mo, yung sarili mo. Ang ganun po yun. Parang wala namang matutungtungan na maayos doon. Di Wala po yung mabalanse bato. ka pa. Oo, babalanse ka kasi bato nga, ulam yan, ganyan. Nakakadagdag ba yun sa... Yung kawalan ba ng parang dignity? Yun, parang ganun po mga hindi mo malaman sa sarili mo kung gagawin sa sarili mo. Nakakahiya talaga, hindi yung katulad talaga yung CR nga disinting CR nga
medyo maganda. Ayon sa UNICEF, nasa 4.4 bilyong tao sa buong mundo ang walang sariling palikuran. Dito sa Pilipinas, nasa 50 milyong tao ang walang sariling palikuran na may sapat na sewerage treatment para sa dumi ng tao. Sa bilang na ito, nasa 24 na milyong Pilipino ang gumagamit ng unimproved o improvised na palikuran para matugunan ang tawag ng kalikasan. Ayon sa eksperto, may panganib na dulot ang kawalan ng maayos na disposal at sewerage treatments, tulad ng ilang iba't ibang waterborne diseases. Isa sa pinaka-common cause ng problema natin sa bansa ay diarrhea. At ang problema natin sa diarrhea the lack of potable water, brought about also by the lack of sanitation. Nagga-gastroenteritis, ang iba nagta-typhoid fever, ang iba nagkakaroon ng cholera. Number 2 problem ninyan, it will deter economic progress. Pagka ang palikuran mo ay hindi maganda, that tells about poverty. Part of that is paglalagay ng tamang pondo para sa Department of Health at ilaan sila in partnership with the DILG on how we can provide palikuran. Ang Department of Health naman minsan ang tinarget ang 100% toilet coverage sa buong bansa bago mag-2022. Malinaw na hindi ito natupad. Kailangan ng bawat isa sa atin ng maayos na banyo o palikuran. Kaya naman sana, mas pagtuunan na ng pansin ng gobyerno ang tila tinanggap na lang na sitwasyon ng marami nating kababayan. Hindi lang upang mapigilan ang pagkalat ng anumang sakit sa isang komunidad, kundi para maibigay sa kanila isang simpleng karapatan at manatili ang kanilang dignidad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. October 2022, na-vlog pa ni Kyle ang ginawang emergency dialysis sa kanya, kung saan kinailangang lagyan ng tubo ang kanyang leeg. Sobrang hirap nun. Tapos nga yung after nung dialysis niya, yung mga seizures niya, na ilang beses siyang lumaban, na akala ko mawawala na ako ng anak. Para madugtungan ang buhay ni Kyle, kailangan ngayon ng kidney donor. Walang kapatid si Kyle. Ang tatay niya, hindi naman nag-match sa kanya, kaya hindi rin pwedeng maging donor. Ang nag-iisa lang sana na pwedeng mag-donate ng kidney, ang kanyang inang si Beth. Sa kasamang palad, may sakit sa puso si Beth, kaya hindi rin siya pasadong maging donor. Sa buong buhay ko, iyon yung pinakamasakit na iyak ko. Kasi alam ko yung haharapin naming hirap. Yung nilagyan na siya ng tubo sa leeg, umpisa na yun. Alam ko yung laban na mahirap. Hanggat wala pang donor, magtitiyaga si Kyle sa pagdadialysis. Bukod sa hirap ng katawan, masakit din sa bulsa ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Libre man ang ilang session ng hemodialysis dahil sa PhilHealth, gumagastos pa rin sila Kyle ng mahigit 2,000 kada session para sa mga gamot at ibang mga pangangailangan. Ang dialyzer na ginagamit sa bawat dialysis, nasa 1,000 hanggang 1,200 ang presyo. Bukod pa yan sa mga check-up, gamot at laboratories. Ito po is yung sa puso niya. Kasi nagkaroon siya ng cardiomyopathy. Tapos ito, sa puso niya din. Tapos ito is phosphorus binder para hindi siya ma-phosphorus sa katawan. Kasi hindi na kayang i-filter ng kidneys. Wala na nga sa kidneys. So ito, Nebivolol para sa blood pressure niya. Ito, vitamin B para sa veins niya. May narinig nga po akong kasabihan sa pagdadialysis, walang mahirap, walang mayaman. Papahirapin ka ng pagdadialysis. Napakagastos po. Siguro po ngayon, di ko na po nakukompute. Maintenance niya in 1 month is around 35,000. Mabuti na lang daw at mayroong mga kaanak na tumutulong sa mag-ina sa gastusin. Hindi po ako makapag-work kasi hindi naman po siya pwedeng iwan basta-basta. Tulong-tulong na lang po ang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa dumadaming kaso ng chronic kidney disease sa Pilipinas, itinaas ng PhilHealth
ang benepisyo para sa mga pasyenteng may ganitong klase ng sakit. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagtaas sa mga nagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD sa bansa. Ngayong taon, itinaas ang libreng hemodialysis session sa 156 mula sa dating 90 sessions kada taon. Pero ang problema, kulang na kulang naman ang mga accredited dialysis center lalo na sa Visayas at Mindanao. Meron po tayong 581 na accredited freestanding dialysis centers or clinics nationwide. Around 54% ay nasa Luzon at 21% ay nasa Metro Manila or NCR. All over the country, it's not sapat. There are areas na kulang pa rin. Some of the provinces, they have to travel mga 6 hours to go to a dialysis center. No? Pabalik pa. No? And you do that 3 times a week. Mahirap yun, no? Sa buong Visayas, meron lang 74 na PhilHealth accredited dialysis clinics. Sa Mindanao naman, meron lang 65 na clinic ang accredited ng PhilHealth. Kaya ang mga pasyente sa ibang probinsya dumarayo pa rin sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para magpagamot. Tulad ng 26 years old na si Shirley na mula sa probinsya ng Biliran. 2017, nang madiagnose si Shirley na may chronic kidney disease o CKD. Namanas ka saan? Sa legs? Dito sa paa lang. Sa paalan talaga? Oo, tapos nung First time mo ma-experience yun, na namanas kang gano'n? As in, manas na manas? Oo, yung talagang kapag igaganon mo, Lumulubog. mulubog, hindi bumabalik agad. Ang pa-test, yun nga, sabi ng mga nag-test doon, mga doctor doon na, sa isang clinic na chronic kidney disease daw. Mula Biliran, kailangang bumiyahe ni Shirley ng nasa 3 hanggang 4 na oras papuntang Ormoc at kung minsan sa Tacloban City sa tuwing magpapatingin sa doktor. Pupunta ka pa saan dapat para makapagpa-treatment? Ka-Ormoc pa. Ormoc or Tacloban, pero sa Ormoc ako pumunta nung time yun. Gano'ng kalayo yun mula Biliran? Nasa 3 to 4 hours biyahe. So kapag may sakit yung isang tao doon, kailangan niya pang travel. May ibang hindi na nakakaabot. Sa ospital, sa Ormoc o sa Tacloban? Kasi nga may mga sakit na hindi na ma-accommodate ng aming hospital sa Biliran. Dahil sa pagkakasakit, natigil sa pag-aaral si Shirley. Graduating college student na sana siya ngayon. Para mas matutukan ang pagpapagamot, nagdesisyon si Shirley na pumunta sa Maynila para magpatingin sa NKTI. Sa ngayon, kasama ni Shirley ang kanyang ate na nangungupahan sa Malabon. Sila yung halos talaga lahat na nagsusupport. Kapag hindi na nila kaya, makita nila hindi nila kaya, hingi sila ng tulong financially sa mga taong malapit din sa amin. Peritoneal dialysis ang napili ni Shirley na klase ng dialysis. Ang peritoneal dialysis ay isang opsyon na binibigay sa pasyenteng may chronic kidney disease na ginagamitan ng PD solutions para i-filter ang dugo at ang solusyon nito ay dinadaan sa lining ng tiyan natin na tinatawag na peritoneum. Ito po ay maaaring gawin sa bahay lang. Merong isang tao na tumutulong nung bago pa lang kami dito, kailangan ko magpa-emergency. Dialysis patient din siya. Tapos ganito na type ng dialysis. Then, siya nag-recommend sa amin. So, Shirley, dito nakasalala yung buhay mo? No? Kasi pag na-miss mo to, itong ginagawa mo araw-araw. Wala akong intoxicated na nasusuka ako, nahihilo. Anong ginagawa natin solution nito? Yun, naglilinis siya ng katawan namin. So, ito yung niya, components. Palang mo lang tubig, pero... Pumapasok sa sistema mo yan. Itong solution na to.
kada 6 na oras. Kailangang mag-peritoneal dialysis si Shirley. So, Shirley, dito nakasalalay yung buhay mo. No? Kasi pag na-miss mo to, itong ginagawa mo araw-araw. Wala akong na-intoxicated na nasusuka ako, may hilo. 2 beses sa loob ng 1 buwan, kumukuha si Shirley ng kahong-kahong solution mula sa isang PhilHealth contracted clinic para sa kanyang supply. Libre itong nakukuha sa ilalim ng Z-Benefit Package ng PhilHealth. Malaki din pala nakukuha sa gobyerno, no? Pero yung sa sarili nyo, mga magkano? Sobrang laki. Nasa higit kumulang siguro mga 40 to 50K. Kung walang libre ha. O kung walang libre. Opo. Pero kung may libre na, mga nasaan na yung neto mo? Ay, less than mga 20 na lang guro or per month. Oo. Nasa 15 to 20K. Kasama na yun yung mga check-ups ko, laboratories ko. Sa labas ng tinitirhan ni Shirley, nandito nakatabi yung kahon-kahon ng mga gamot na kailangan niya para sa pang-araw-araw na gamutan. Pero alam niyo ba na itong 4 na kahon na ito, sapat lang para sa 7 to 8 days na gamutan. Ayon sa PhilHealth, malaki na rin ang itinaas ng benepisyong nakukuha ng mga pasyente na may chronic kidney disease kumpara noong mga nakarang taon. Isa ang hemodialysis sa may pinakamataas na insurance claims mula sa budget ng PhilHealth. For the year 2022, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 17.3 billion pesos for hemodialysis claims alone. Pero para sa isang sakit na lifetime ang gamutan, problema pa rin ang access ng publiko sa benepisyong medikal. In metropolitan areas, marami. We have a lot, and I think it's enough in major metropolitan areas. There are some areas na wala talagang dialysis. Baka konti lang doon, kaya hindi profitable. But humanitarian reason, it is still good. Ang biro nga ng ilan, mamamatay ka sa mahal ng pagpapagamot, hindi dahil sa sakit. Sa panghabang buhay na kondisyon tulad ng chronic kidney disease, bukod sa hirap ng katawan, sakit sa bulsa ang kailangang tugunan para patuloy na madugtungan ng kanilang mga buhay. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.